Hello guys! Dito kami naglalakad ni Deepak dahil kukunin namin yung pending na books ni Johan. So, after nito sunduin namin si Johan guys. Kunin lang namin yung 3 libro niya na pending. Hindi pa namin nakuha. Matagal na yun. Siguro mga 2 months. 2 months? Or ewan ko, nakalimutan ko na guys. So, kaya ayun. So, lakad-lakad tayo. Suot natin yung sandal na bigay ni Ate Japan sa atin. At very comfortable siya. Very comfy siya. Ayan, so, lakad-lakad pa kami. Lakad pa rin guys. Hindi ko nadala yung yung payong ko. Saka hindi ako naka-shade. Pagdating doon sa bookstore, ubos na yung aking kilay. 50 rupees lang naman tong pangkilay natin. Malapit nang maubos yung pangkilay natin. Baka by this week punta tayo ng Divisoria. Tingnan yung mga bahay dito. Shortcut na ito ha, pero long cut ito. Si Deepak buti naka-shade ako, wala madagdagan yung wrinkles natin. Sabi ko nga, kung doon kami bumaba sa kabila, okay lang. Ayan guys, check muna baka wala na tayong kilay. Actually naka-idlip kami ni Deepak. Guys, parang alam nyo dito, minsan pag naglalakad ako, napapaisip talaga ako guys. Kasi sa amin, sa Bacolod ba, parang mga balita, puro riding in tandem, patayan. Tinuturo ni Deepak sa akin kasi nga, gusto ko magpagupit ng buhok, diba? Hindi naman yan sila nagugupit dyan. Mga parlor dito, kilay lang ang mga yan. Kilay, tapos mag-ayos lang kung may party, make-up. Ganun lang yan sila. Hindi yan sila nagugupit. Sabi niya mayroon namang ibang parlor na nagugupit. Sabi niya kung gusto mo sa barbershop. Niluloko niya ako. So ito yung area banda kung saan yung bookstore. Ay, nahingal na ako. Anong tawag nito guys about sa riding in tandem. Mabuti dito sa Nepal walang ganyan. Kasi nakakatakot, 'di ba? Minsan pa sila, mistake identity pa sila. Grabe kakatapang ng mga mamamatay tao. Pero gaba lang sila. Minsan mali pa yung identity ng person na pinapatay. Kawawa. So, yun minsan ang inaano ko guys, no? At least sa Nepal walang ganyan dito. Kasi sa totoo lang natatakot ako ba pag nababasa ko yung mga balita na ganyan. Maganda yung daan dito oh. Diba kung ganito yung daan sa lahat maganda tingnan dahil organized. Mga bahay. Kaso lang hindi iba-iba katulad sa amin. Medyo malawak na yung daan dito. Ibang students kasi uwian na. Malapit na tayo sa bookshop. Malapit na tayo. So dito na tayo guys. Buti walang tao. Yan. Dito na tayo. So dito guys. English grammar. Yan. Alam niya naman yan alam niya ni Didi. So, ganito yung kanilang hitsura ng mga bookstore nila or mga bookshop na binibilhan ng mga libro. May mga kasi guys yung mga schools dito, no? May mga na-assign na silang mga bookshop kung saan yung parang may connected sila. Yan. Say hello. Hello. You want that? Ha? Niloloko ako ni Deepak. So guys, nandito kami sa reception nila ni Johan. Dito namin inaantay si Johan pag sinusundo namin siya. So ayan, nakuha na namin yung pending na 3 libro. And napawis ako sa lakad. Kaya sabi ko kay Deepak, mabuti yun at least na-burn natin yung calories. So ito yung reception nila, 2. Yung sa kabila kung saan ka magbabayad.
Dito naman, kung saan ka mag-aantay. Like, kagaya niyan, pag sinusundo namin si Yuhan, dito talaga siya namin antayin. Hindi kami pwedeng doon sa gate or ano, dito talaga. Kasi parang medyo stricto sila, guys. Parang bahay lang din kasi ito. Ang mga, nila, parang building-building nila. Parang mga bahay lang. Guys, mga nakikita niyo, guys. Guys, tinawag ako ni Bay. Magtawid tayo kasi may tindahan pala sila dito. Oh, may mga... Ano sabi niya, gusto mo octopus? Pinakita niya sa akin. Oh, to. Yan, may mga dried sila. Ito daw, may mga crab siya. Wow, ito pala. Lobster, lobster. Ay, may kasag siya. Where is this? From India? Yeah, Kolkata. From... Kolkata? Yeah, Samudra. Ay, may mga malalaki siya, oh. This one mixed seafood. So, may mix din sila, oh. This is your shop also? Yeah. This one is salmon fish. Yeah, salmon. May salmon. Di sila Norwegian naman ito. All frozen, ha? May alimasag siya dito, guys, oh. Octopus. Oo, octopus na, oh, ito. Ito naman sa Kolkata daw ito galing. How much this crab? Kote. 1,000. 1,000. Frozen nga lang, guys. Pero parang katulad sa atin. Ito na crab. Same, my country. Fish. Hala, may ano sila, oh. Yung kote, oh. Guys, nagalunggong sila. Ala, nagalunggong sila. This is ramro. This fish ramro. Yo, other fish is trout. Yeah. Yo, this one how much? This one tuna. Yeah, kote. 850 for one packet. Galunggong to, guys, diba? Frozen nga lang. 850. Nakabakal na kami. We already buy. So, ayun guys. After naming nakabili doon ng isda, nagaya si Deepak dahil syempre gustong kumain ni Yuhan ng snacks. So, kumain kami dito sa Burger House. Ito ay sa kabilaan lang namin. At habang nagaantay kami, si Deepak naman ay talagang gusto magpakita ng gilas niya. Kasi marunong siya sa magic, guys. So, pero hindi kami naniniwala ni Yuhan kasi sabi ko nga sa kanya yung electric fan kaya nagalaw. Kasi nga may video kami na talagang nagmamagic siya na pinapagalaw niya yung toothpick. So, ayan na nga guys yung order ko. Chicken burger with cheese. And dahil gutom na si Yuhan. And si Deepak naman yung order niya. Akala ko meat yan. Mushroom pala yan, guys. So sabi ko, wala, mushroom pala yan. So gusto niya patikman sa akin. Pero nakikita ko sa itsura pa lang na mukhang maanghang. So sabi ko, hindi ako magta-try kasi nga duda na talaga ako na maanghang yan. So ayan guys, kain muna kami and see you na lang mamaya. Yan na muna. Guys, tapos na kaming kumain. Sa haba ng nilakad, di tayo nakaligtas, oh. Oh no! Ay, nako. Kasi nga, oh. Ay, Diyos ko. Kasi nga yung daan dito ay, ano, inaayos. Oh, naglalagay sila ng mga drainage nila dito. Oh, si Yuhan, on. Nagdadrama si Yuhan, natak. Sabi niya, mama, naka-block yung road. Hindi, block ka tayo pa. Mag-ano tayo eh. Magtarsan. Tingnan niyo yung sandal ko, oh. Nadumihan. Very comfy yung sandal natin. Hindi masakit yung paa natin. So, ay, buti na lang tamang-tama. Pauwi kami. Ihing-ihi na rin ako. Lalaro mga bata. Ay. At salamat. Today is hindi umulan kasi may mga sinampay tayo. Mga mais nila. Ang dami, oh. Daming mais. Wow, ang daming mukay. Dito na naman tayo napadaan. Cute ng garden nila, oh. Ano kaya ito? Yan. Daming mais. Ganda ng kulay ng buhok ng mais ba? Burgundy. Burgundy. Yan. So, ayan guys. Lakad-lakad tayo. Guys, so andito na kami sa bahay. Naglagay agad ako, oh, para sa allergy ko. Alam niyo ba, masaya ako. Bumalik na siya sa amin. Yung ibon, guys. Kasi before, dito talaga siya sa amin. Pakita ko lang sa inyo, guys, ha. Dito siya nag-i-stay, oh, sa ilaw namin na ito. Hindi ito gumagana. Ito, guys, hagdan namin. Parang sensor siya. Pag may tao, umiilaw siya. So, yan, hindi yan gumagana. Guys, nalaman ko lang dito na siya. Kasi ilang araw na yan, may pupo yan dyan. So, pag nandyan,
nandyan na yan siya ulit. So, before, dito yan siya nakatira, guys. So, sa second floor namin. Ewan ko, guys, kung nandito siya. Kasi nandito siya, guys, sa kuryente. Ayun siya, guys. Hindi yan siya umaalis, guys. Hello! Yan siya, yan. Yan, dyan lang yan siya. Kasi ito na yung oras na uuwi siya sa amin. Before, guys, dito yan siya nakatira. Dito tayo kasi baka hindi siya pupunta dito. Kasi pumunta na siya dito. Kasi syempre, maaga yan, di ba? Alam nyo ba, guys, hindi ko lang naikwento sa inyo na noong time na hindi na siya bumabalik, binabantayan kasi siya namin ni Daddy. Tapos nilalagyan namin niya ng rag ni Daddy kasi syempre magpupupo siya. So, ayan, hindi ko yan nilalagyan kasi alam niyo kung bakit. Minomonitor ko yan kung talagang umuwi siya. Kung may pupo yan dyan, so it means nandyan siya. So, guys, nung time na hindi na siya umuwi, grabe guys mo, nalungkot talaga ako. Kasi sinabihan ko si Deepak, sabi ni Johan sa akin, baka daw pinatay siya ng ibang birds or sabi niya naman ni Deepak, maybe, sabi lang ni Deepak kasi hindi na siya nakauwi. So, alam niyo guys, sobrang lungkot ko that time na hindi na siya bumabalik dito. Nung mga after ilang buwan, guys, bumalik siya dito. Kasi minomonitor ko Kaya sobrang happy ako. Hindi ko lang yan sinasabi sa inyo. Baka patayin ba siya ng crow ba? Kasi ang daming crow Sandali, guys, ha? Kasi ang mga crow ito. Saan na siya? Kasi ang mga uwak na ito, guys. Marami, Marami mga uwak dito. Ayan siya, Ayan siya, Diba? Ayan siya, guys, Kasi, guys, ang mga uwak dito, nananakit yan sila, guys, Yan, nananakit yan sila. Ayaw ko sa mga yan. Kaya hindi, pag narinig ko mga yan nandito, talagang inaano ko. Kasi I hate uwak. Ang ingay-ingay pa. Handyan siya, guys. Kasi dito yan siya sa amin. Dito yan siya sa amin. Ayan, lipat na naman siya, Saan na ba siya? Yan siya. Saan na ba yun? Ayan siya, Yan. Nalungkot ako talaga, guys, nung time na hindi na siya umuwi dito kasi iniisip ko, sabi ko, sino kayang pumatay sa kanya kasi nga sabi ni Deepak, maybe other birds, sabi niya ganon, pinatay siya or kasi pag hindi daw bumalik, baka pinatay na, yung ganon ba. So, kaya nalungkot ako. Yun din si Daddy din na ganun. Medyo nalungkot din si Bua. Tapos, nung nakita ko siya, guys, mga siguro ilang buwan after, bumalik siya dito sa amin. Sobrang happy ako. And sabi ko, Lord, thank you. Buhay pa pala siya. Akala ko patay na talaga siya. Kaya, ayan, guys, sobrang happy ako na may share sa inyo. And it's confirmed talaga na bumalik na talaga siya sa amin. Sabi nga nila, pag ang isang bahay ay inuuwian ng ibon, yan ay sabi nila, swerte daw talaga yon at maganda daw yon, maganda daw yung ibig sabihin ng ganun. So kaya ayun, ewan ko lang guys yun lang ang sabi nila. Pero sa akin naman, kasi yan din ang ina-avoid ko pag nagiging attached ako sa mga bagay-bagay o katulad yan, sa mga aso, sa mga hayop o kahit ano guys. Talagang ako, kumbaga minamahal ko talaga. Ayan kung pwede ko lang siya makausap. Kaya nung time na inaano ko na tuwing hapon, sabi ko kay Buwa, hindi siya bumalik. Si Buwa ganun din, parang nalungkot. So ayan, bumalik na siya pag nalaman niya ni Buwa. Magiging happy din si Buwa. So ayun guys, i-end ko na yung aking vlog. Maraming salamat po muli. Yan lang yung vlog natin for today. And thank you so much sa mga lagi nyong pagko-comments dyan. May God bless you all and I love you guys. Ingat kayong lahat. Bye-bye!